Nung ako po ay lumalaki sa aking pananampalataya, nung ako po ay sa baklaran pa lamang, ako po ay isang anak na pastor na sa panahong ito, lalo na mahal na araw, lahat po yata ng araw may gawain kami. Naalala ko, sa bawat, actually Lunes pa lang, may gawain na. May tinatawag po kaming fasting, so hindi kami kakain, pero actually kumakain din naman kami nun. Pero hindi lang kami kumakain ng marami. Pero hindi kami kakain, may fasting kami. Tapos, alam ko, Wednesday, whole day, kasi wala kang pasok, magkakaroon kami ng gawain sa church fellowship, parang retreat na agad. And after that, Thursday, may 7 last word. Tinanong ako ni Kuya Larry, bakit wala tayong 7 last word? Kasi sabi ko po, kasi out of context po yun. So, kaya walang 7 last words kasi hindi naman siya tamang pagbabalangkas. And then, alam ko, may Santa Cena kami ng Thursday, gabi, ang alala ko. And then Friday, meron kami yung parang penitensya. Para lang naman. Kasi mainit sa church eh. Wala pa kaming aircon noon. Mainit. Ang gawain alas 12. Imagine niyo alas 12 ng tanghali. Magagawain kayo. Alas 12, matatapos ang alas 3 kasi yun ay parang ano yun. Yun na yung panahon na sasamahan niyo si Kristo sa kanyang pagdadalamhati. Kumbaga hanggang sa kamatayan niya. Damay-damay na tayo. Parang ganun. So hanggang alas 3 ng hapon, and then mag-e-end yun, alam ko may Lord's Supper nun. Friday meron din, may yun na pala yung Friday. Saturday lang walang gawain. Kasi patayan Diyos. Bawal din maligo. Tapos bawal maligo. Hindi kami naliligo talaga. Bawal maligo at bawal magkasugat. Kasi hindi gagaling. Kasi patayan Diyos. And ayun, hindi... Inchik yun. Inchik yun. Swerte yun, sa swerte. Tapos linggo, sunrise service. Kasi nga, sasabayan niya yung sunrise. And I realized, much of the thrust of the gawain was for me to understand, which is true naman, na tayo ay niligtas ng ating Panginoon at kailangan tayo ay magkaroon ng pagdaramay. Parang tayo dadamay doon sa pagpapasakit na meron siya. Kaya lang po, naisip ko po, and it's not for the church and not for me, not on the church, but more on me, na ang intindi ko doon sa ginagawa ko is, kaya ko siya ginagawa kasi pinagbabayaran ko yung aking kaligtasan. Again, it's not on the pastor. I don't want to put blame on my own dad. It's my dad. It's not on the church because I don't want to blame whatever God has providentially given the church upon His grace. It's not to blame. But wow, I understood paano ko naunawaan yung aking ginagawa at bakit ko siya ginagawa ay napakahalaga pala. Kaya kailangan na tinuturuan tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lang sa panahon na gusto natin, o hindi lang yung in season, but more importantly, out of season. And one thing na naintindihan ko, and one thing that I realized, there is nothing but the gospel that must be preached in every pulpit, in every Lord's Day, for every time, upang maintindihan natin na hindi tayo ang batayan ng kaligtasan, kundi yung ginawa ni Kristo para sa atin. Nakasama ko na po kayo ng 1 taon na. Lalabas pala, no? Awa ng Diyos, naka-1 taon na pala tayo. Alam ko yun kasi pinaalala sa akin ni Pastor Olan na si Pastor Irvin ay nagpunta rin dito ng Easter Sunday at ako rin ang nagsalita. Ibig sabihin, 1 year na yun. Ganun nakatagal pala. At isang mabiyayang panahon na nakasama ko kayo nung Thursday. Hindi naman lahat kayo, pero may mga nakasama ako sa inyo. I think may enough time na rin po ako to understand pastorally kung nasaan po ang church at kung paano kayo matutulungan sa ating hakbang para tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya.
meron lamang po akong dalawa. Meron lamang po akong dalawa. Una, ngayon na kayo'y miyembro na ng iglesyang ito, papaano po tayo lalago sa pananampalataya? Yun yung una. Kasi galing po kayo sa marami at masalimuot na paghihiwalay. Tama po ba? Yun po yung banggit sa akin. Pang-ilan na ba to? Last na ba ito? Last na. Baka hindi na ito yung last. Di ba? Galing po kayo sa paghihiwalay. At ngayon na kayo'y miyembro ulit ng isang iglesia, minsan iisipin natin, so ano na? Laging ganon. Ano na ang gagawin natin? At yun po yung nais ko pong tugunan na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Pangalawa, ang nakita ko po is, marami po sa atin, bagamat narito po ang magulang, wala po ang mga anak. Big sabihin, yun po rin yung hindi ako sanay. Kasi lumaki po ako sa Unida na kung asa ng magulang, naroon ang anak. Kung nasa ng anak, naroon ang magulang. Big sabihin, nananampalataya tayo na ang ating pananampalataya ay multi-generational. Okay. At yun po yung katanungan. So, paano natin sasamahan at paano natin maakit no? Paano natin sasamahan na lang? O sige, sasamahan ang mga hindi natin kasama ngayon at alam naman natin na mga kamag-anak natin at mga kapamilya natin na wala lang dito. At malalaki po yung tanong na yon, kung tutuusin. Malalaki yung mga tanong na yon. At sa laki ng mga tanong na yon, maaari tayong katulad nung ating pagiging unidad, nung dati nating unida, ay hindi, gawain lang ang katapat niyan. Bigyan mo ng maraming gawain. Gawain tayo ng retreat, gawain tayo ng kahit anong pwedeng gawin, basta magawain lang tayo, magpupuntahan yan. Hindi po, kapatid. Hindi po. Ang tangi lamang po na magiging pundasyon sa ating pagpapatuloy ng ating iglesia sa anumang pagkakataon ay yung tayo po ay matuto ng iisang mensahe lamang. At ito si Kristo at siya ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang konteksto po ng Korinto ay parang pong CRCC. Resulta po ng paghihiwa-hiwalay. Yung Korinto po ay nahiwa-hiwalay sapagkat marami po silang mga sinundan na mga tagapangunan na nagsasabi, narito si Kristo, eto si Kristo. Nakukuha niyo po ba? Actually, sa panahong iyon, ang sabi ni Juan, Antikristo yun. Pag may nagsabi sa'yo, narito si Kristo, tama? Pero wala doon si Kristo, sabi ni Juan, Antikristo yun. At dahil po resulta kayo ng paghiwa-hiwalay, ang sabi nga ni Pablo, ay sila namang nagsasabi na sumusunod sila kay Pablo, sumusunod sila kay Apollo, sumusunod sila kay Cephas. At dahil po dyan, nagkakagulo po sila. Dito makikita natin na ang dala ng karamihan, kaya po nagkakahiwa-hiwalay, ay hindi po dahil sa hindi sila mananampalataya o hindi sila Kristiyano, hindi po. Sila ay mga mananampalataya o sila ay mga nasa simbahan, pero nananangan sila sa mensahe ng mga makamundo. Umaasa sila sa katilinuhan na galing sa mundong ito. At umaasa sila sa mga senyales, sa mga mirakulo, sa mga kaganapan, para maibalik ang kasiglahan ng kanilang iglesia. Pero hindi dahil sa kay Kristo ito. At ang makikita po natin, ang tunay lamang na nagtuturo sa inyo ng tamang, tamang daan upang lumago ay ito lamang. Ang taong nagtuturo sa inyo na ang pagpapatuloy lamang sa iglesia ay sa pamamagitan ng ordinaryong pagpapahayag at pagtuturo ng salita ng Diyos, siya ang nagdadala sa inyo ng mabuting balita. Hindi po sa tao, hindi po sa pastor, hindi po sa kahit anong reformadong asosasyon, kundi yung nagtuturo sa inyo na aralin ng salita ng Diyos. Siya lamang po yung ating pakikinggan. Ang tunay na pagkakaisa at ang kapangyarihan ng iglesia ay hindi matatagpuan sa karundungan ng tao, kundi sa kamangmangan na pinagmumulan lamang ng krus ng ating Panginoon Kristo. At dahil po dyan, 20 punto ang ating titignan. Si Kristo
ang karunungan. Pangalawa, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ating pong pagpapahayag ngayong umaga. Lord our God, we thank you for your word and spirit, through which we know Jesus Christ as our Lord and Savior. May those who confess your name today never ceases to wonder at what you have done for them. Help them to continue firmly in the faith, to bear witness on your love, and to let the Holy Spirit shape their lives. Take them, Good Shepherd, into your care, that they may loyally endure opposition, that they may face as they serve you. We may, with all your children, live together in joy, power, and peace in the Holy Spirit. And we ask this in the name of our Lord Jesus Christ, in the hope of your coming, in Jesus' name. Amen. So, Christ is the wisdom and the power of God. Tingnan po natin yung ating talata po ulit ngayong umaga. Matatagpuan po sa Kabanatang 1:18-25. So, yun po yung aking binasa kanina. So, ang iglesia po na ito na ina-address ni Paul, parang katulad po ng maraming iglesia sa atin ngayon, kung saan marami po ang pumapasok sa loob ng iglesia na nagtuturo na bagamat sila'y mananampalataya na, kailangan nilang umasa sa karunungan na nagmumula sa sanlibutan. Ito po yung panahon kung saan marami pong mga Griego na na-convert, Greek converts sila. At dahil sila ay Greek converts, marami sa kanila ang naturuan sa isang Griegong eskwelahan na hindi nila maiwan-iwan. Yung po madalas po ang nangyayari kapag po nagkakaroon ng paghihiwalay sa church, at lalo na ang paghihiwalay ay doktrina. At dahil po dyan, hindi pa rin magkakaroon ng successful na pagta-transition yung church kasi ang naiiwan ay yung makalumang pag-iisip. Tama po ba? Na yung sentimiento kasi na, bakit wala na tayong mga gawain? At yung mga gawain natin na ginagawa na hindi na natin ginagawa, namimiss na namin. Yun po yung pinag-particular na sinasabi natin dito. Kung saan, yung nakagawian natin, ang ating patuloy na niyayapos at niyayakap. Nahihirapan tayo magbago ng ating mga gawain. At dahil po dyan, ang solusyon po ay hindi po bigyan lang ulit kayo ng panibagong gawain. Kumbaga, kung sasabihin natin na G12 o Road to Damascus, sasabihin natin, retreat. Tama pa? Parang ganoon. Kung sasabihin natin, hindi sa cell group, small group lang. Hindi natin babaguhin lang ang pangalan. Hindi po. Ang kailangan po natin ay kaibahan ng pag-iisip. At ano po yung unang kailangan magbago? Ang pinaka-basic po na gusto ko pong matutunan natin ngayong umaga, na ang una pong kailangan magbago ay kailangan nating tiisin. Magtitiis po. Kasi kanina po, nung tinuturuan ko po kayo ng doktrina, medyo lahat po kayo. Siguro mga first few mga minutes, parang tutulugan nyo na ako eh. Hindi nyo ako kayang tiisin eh. So, okay lang kasi nasa-sense ko naman. So, konti pa unti-unti. Pero kailangan na po natin mag-adjust. Ibig sabihin, kailangan pong matuto tayo na hindi lang tayo umiinom ng gatas, kundi kumakain po tayo ng karne. Although yung lugaw, para din kung lang din yun, gatas lang no? Hindi, pero ibig sabihin, hindi yung manaka-nakalang na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po. Lalabas po, moving forward, ang kailangan po nating pagtiisan na pagsama-sama pong alamin ay kung papaano po tatagal yung ating mga sarili na matuto po ng mas malalim sa salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano po sa Korinto ay kinakailangang i-put off po yung mga worldly wisdom o yung mga katuruan na lumiligaw lamang sa lupang katawan. Madali pong mag-entertain, tama po ba? Pero ang mahirap po ay yung matuto po tayo kay Kristo. The school of Christ requires us knowledge. Ulitin ko po. Ang problema po sa buhay Kristiyano ay hindi dahil marami na po tayong alam. Hindi po. Lalabas, yung mga alam po natin, pangkaraniwan, mababaw lang.
Ang kailangan po natin ay pagpapalalim ng ating kaalaman dito po sa Diyos na ating sinasamba. Kaya pag tinignan nyo po, marami doon sa Korinto nagsasabi, sundan mo ko. Pero pag sinuma mo, yung sinusundan ay hindi naman mga totoong nakakakilala at nakakaalam ng tunay na salita ng Diyos. Pero po, ang sabi nga ni Chloe sa verse 11, marami sa kanila ang nagtatalo-talo. Tama po ba? So lagi nyo pong pagpapansinin, kapag po hindi tunay na ituturo ang tamang doktrina, magkakahiwa-hiwalay sapagkat hindi nila nauunawaan yung kanilang pinanghahawakan. Ulitin ko po, kaya nagkakahiwa-hiwalay, kaya wala pong ibang paliwanag kung bakit po nagkasunod-sunod po yung paghihiwalay ninyo, sapagkat yung pagsasama-sama po ninyo ay hindi sang-ayon sa kung ano po yung inyong pinanghahawakan. Ibig sabihin, hindi po kayo nagtanungan sa isa't isa, o ito ba talaga ang paniniwala mo? O ito ba talaga ang paniniwala mo? Lalabas, hindi naman yung paniniwala ko, hindi maghihiwalay nga talaga kayo. Ang kailangan po natin ma-make sure, lahat tayo, iisa yung ating pinaninindigan at pinaniniwalaan. At ito po yung problema po sa mundong ito. Ang karaniwan po, ang sinasabi, verse 12, nagke-claim, sinusundan nila si Pablo, sinusundan nila si Apolos, sinusundan nila si Cephas, sinusundan nila si Kristo. O pag kami, sumusunod kami kay Kristo, kayo hindi. Pero doon mo makikita na hindi tunay yung kanilang pagsunod sapagkat nagkakahiwa-hiwalay sila. Bakit? Sapagkat yung pinaniniwalaan nila ay hindi tunay na karunungan. So Paul, as an apostle, centers on the main issue. And wisdom imparted to them is the only wisdom that comes from God. And he states this. Ito po yung kanyang ibinigay na karunungan na maaaring panghawakan ng lahat sa pagkakaisa. At ang sabi niya sa verse 18, this is the wisdom which God Himself for us to embrace. And it is an antithesis. Okay, ganito po lagi. Kapag po ang isang pananampalatayang pinanghahawakan ay hindi ino-oppose ng mas nakararami, ulitin ko, pagka meron kang pinanghahawakan at hindi ino-oppose ng mas nakararami, most likely yung pinanghahawakan mo ay hindi tunay. Because the only way na masasabi mong tunay yung pinanghahawakan, marami ang nagka-counterfeit. Yun po yung issue sa Korinto. Yun din po yung naging issue nung una sa mga iglesia at sa iglesia nyo nung mga panahong nakaraan. Ano yung tunay na panghahawakan? At dahil po niyan, meron po mga peke. Pero ito yung assertion ni Paul. For the word of the cross, o yung ebanghelyo ni Kristo, yung ebanghelyong may namatay sa krus ng Kalbaryo, ay kamangmangan sa mga taong nagpe-perish, ngunit sa mga taong inililigtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Himay-himayin natin. Yung word of the cross simply means mensahe ng pagpapahayag na si Kristo lamang ang kaligtasan. Ito ang kanyang buhay, kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay mababasa natin sa unang Korinto Kabanatang 15. Ito po yung mensahe ng salita na pinoproclaim po sa lahat ng mga mananampalataya na kung saan, at ito po yung ating pinanghahawakan, kapag ang salita ng Diyos ay pinapahayag, dalawa lang ang mag-aaring maging resulta. Magkaroon ng mga mananampalataya at mag-aalisan ang mga di mananampalataya. Ulitin ko lang, kapag wisdom of God, yung gospel ang pinapahayag, hindi pwedeng lahat komportable dito. Okay? Ilan po kayo na nagsimula? Hundreds po kayo, tama po ba? Ilan na lang po kayo ngayon? Wala pa kayong 100. Pinakain pa kasi kayo ng lugaw, kaya kayo nandito. Hindi naman, no? Hindi naman. Okay, hindi na. Wow, upgraded na. Okay. Kasi po yung sa amin po, pag may Bible study at si Mami nagpakain ng sopas, maraming pupunta. Sabi ko kay Mami, tanggalin mo yung sopas. Tingnan natin kung may pupunta pa. Okay. So, yun po, walang sopas, walang ano. Pero dito, lalabas kapag nagpapahayag ka ng tunay na doktrina ng kamatayan at buhay ni Kristo, doon mo makikita na, okay, marami ang mag-aalisan. Kailangan po siya Yun po yung, kumbaga, the proof of the pudding.
Kapag lahat gusto, may problema tayo doon. Kapag ka merong may gusto at merong mga sobrang ayaw, medyo mas nalalapit po tayo sa katotohanan. Yun po yung punto dito. So lalabas po, ito po yung isang mensahe kaninang umaga. Okay, sabi ko po doon sa pahayag ko nung nakarang Friday, sa Tenebrae ng CCRC, sa kabuuan ng pagdiriwang po ng Paskuhan ng Pagkabuhay, ang Romano Katoliko po ay naniniwala na ang Diyos ay namatay. Tama po ba? Siguro naman kahit Romano Katoliko kayo, naniniwala kayo na namatay ang Diyos. Kaya nga merong prosesyon, tama po ba? Merong 7 Station of the Cross, merong sinakulo, merong pabasa, dahil namatay ang Diyos. Kaya lang hindi po yun ang kabuuan ng katotohanan. Maaaring namatay ang Diyos, ano naman? Pero bilang protestante, nadagdagan po yun. Actually, kaya po reflective ang mga protestante ngayon sa panahon na ito. Maraming retreat, pero yung iba nagsuswimming lang, tama ba? Marami ang nagkakaroon ng maraming yung station, hindi naman Station of the Cross, yung nagsusunog ng kasalanan sa yung gano'n, yung pagtanggap kay Kristo. Sapagkat nadagdagan po yung kataga. Hindi lang sa ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay namatay, kundi ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Totoo po ba 'yon? Totoo 'yon. Kasi totoo naman na namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya nga dahil marami mga protestante siguro makasalanan at maraming kasalanan kailangan pagbayaran, ay marami po ang reflective. Pero yun po yung katotohanan. Kaya lang po, kulang po yun para po sa fuller understanding. Ang fuller understanding po ay, hindi lang namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan, kundi namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan ng kanyang mga hinirang. At doon po naghihiwalay ang maraming mananampalataya. Dahil kung namatay lamang siya sa kanyang mga hinirang, ibig sabihin, hindi po lahat maliligtas. Yun po yung kaninang umaga at yun po yung nire-recognize natin dito. Sapagkat sa tuwing ang salita ng Diyos ay pinapahayag, yun lamang mga kinukilusan ng Espiritu Santo ang siyang tatanggap ng mensahe. Sila na makapapakinig na sasabihin, ito ang tunay na mensahe, yun ang ating ipinapahayag. Not all who hears the message when preached believes. Some rejects the gospel, and Paul identifies them as those who receives the message and considers them foolish. Hindi lang sa, hindi ko gusto yung mensahe. Hindi, kalokohan lang yan. Kumbaga, hindi lang neutral yung kanilang yung damdamin nila sa mensahe. Hindi. Mali yan. Actually, wala pong pinaka-misunderstood doctrine is yung doctrine po ng election. Pag sinabi mo agad na ang Diyos ang pumili at hindi ikaw ang pumili, naku, marami nang magagalit sa iyo sa internet. Marami na makikipagdebate sa iyo. So, ikaw lang ang ligtas. Heated po yung kanilang magiging discussion sapagkat napakasakit po para sa isang tao na sabihin na ang kanyang kaligtasan ay hindi sa kanyang kamay, kundi tanging lamang sa Diyos at awa lamang ng Diyos kung bakit ka maliligtas. At yun po yung ating pinapahayag. At sila na tumitingin dito na ito'y isang kapalaluan o isang kamangmangan ay sapagkat alam nila by worldly expectation, gusto nila na ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ay nakapagpapayaman sa mas marami. Kayamanan po ang punto. Yun po yung problema. But the gospel is totally opposite to what this worldly wisdom expects it to be. Rather, it gives them the power, at yun po yung problema, kapag po meron pong isang tagapanguna na ang gusto lamang ay influence, acceptance, praises from this world, rather than the cross, who makes them weak and others perceiving them as shameful, yun po yung ating susundan. Sapagkat kung ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo ay isang mensahe ng krus, ng kamatayan, ang mensahe po ay nararapat lamang na tignan ng meron pong kahinaan at meron pong kababaan. Paul wants to draw the line to distinguish po yung two parties regardless of who they claim to follow. They are not dependent to the kind of leaders they admire. At yun po yung pinaka-nais ko pong maging babala po sa ating lahat.
Dahil po nakilala niyo po akong tagapanguna, at tanggap ko po ito, hindi na po maaalis sa isip niyo na tagapanguna niyo po ako. Yun po yung part na po yun. At dahil po dyan, mabibitag ang marami na kapag yung tagapanguna, okay, ay nagkaroon ng shameful gain, mahahati po ang church. Yung tagapanguna, ako lang po yung nakikita nyo ngayon eh. Pero hindi lang po, wag po kayong mag-alala, hindi lang po ako magiging tagapanguna. Hindi lang po ako magiging tagapagsalita, marami po. At yun po yung magiging problema. Marami ang titingin sa tagapanguna. At dahil po dyan, yun yung sinasabi ni Pablo dito, wag nating tignan yung mensahe doon sa nagdadala nito, kundi tignan lamang natin kung yung kanyang dinadala ay mensahe na mababasa natin sa banal na kasulatan. This is what Paul wants us to understand. This is what Paul wants the Corinth church to understand. That the gospel, that the wisdom that they receive is the gospel that comes from God's word alone. So ang titingnan niyo po sa isang tagapanguna ay yung kanya pang tinuturo ay mula sa salita ng Diyos. Yun muna. At hindi nyo po magagawa po yun kung hindi po tayo malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naglilid po ako ng Bible study ng Romans na napaka-basic. Basic in a sense na talagang kung merong pong hindi pa talaga nagbabasa ng Bible, kaya pong unawain. Ang problem po doon, pwede po akong maging isang tagapagligaw na tagapanguna, tama po ba? Hindi ko sinasabing tagapagligaw, pero sinasabi ko, pwede, tama. And yun po yung mahirap. Hindi madidiscern yun ng bago. So, ang task at hand po ninyo, kayo na mga unang miyembro po ng iglesyang ito, ay kayo po ay unang lumalim sa salita ng Diyos. Kayo po mismo. Bakit? Sapagkat hindi lang po kayo ang magiging membro ng church na ito. Bakit? Sapagkat kapag may bago na pong dumating, at kung yung bago pong dumating ay hindi rin kasing alam ninyo, at kayo ay hindi rin kasing alam. Alam niyo po yung sinabi ni Kristo na the blind leading the blind? Naalala niyo? Tama ba? Si Kristo nagsabi, no? Tama ba ako? Oh. Bulag na umaakay sa kapwa bulag. Sinabi ni Kristo yun kasi yung mga Pariseo ay bulag. Tama po ba? Bulag sila sa Ebanghelyo. So ang kailangan po natin ngayon na magiging focus po natin ay pagpapalalim ng mas nakararami sa atin. Bakit? Naghahanda po tayo. Saan? Dalawa. Pagpasok po ng bago na hindi rin ganoong kaalam at kapag merong pong pumasok na nagke-claim na may alam, pero wala naman pong alam sa salita ng Diyos, guguluhin po ang church, matututo po tayo na alamin at masabi kung mali nga sila at tama. Ang church po, after sometimes sa pag-church plant po niya, binibigyan ng biyaya ng Diyos na maturuan sila ng mga tao na may alam sa salita ng Diyos. Pero you have to understand, hindi po yun sa lahat ng panahon. Si Pablo po, nung kanya pong pinakamahabang panahon na kanyang ginugol sa church plant ay Efeso. Ilang taon po? Ilang taon siya gumugol sa Efeso? Hulaan niyo po. Trinity. 3 years. Trinity, 3.5, sinabi niya sa Acts 20. Gumugol siya ng 3 taon doon. 3 taon ng kanyang buhay. Palagay niyo po ba sinabi ni Pablo, hindi pa handa. Hindi pa handa. Pag iniwan ko ito, mawawala. Hindi. Ang sabi niya, iiwan ko yung mga elder, sila na aking mga tinuruan, tutuloy ang church. Tutuloy ang church. Hindi sa lahat ng panahon kasama nila si Pablo, pero confident si Pablo na yung ibanghelyong kanyang tinuro ay magkakaroon sa kanila ng bunga at magpapatuloy sila. At yun po yung nais natin bigyan ng focus po doon. The godly wisdom in contrast to the worldly wisdom comes from God's word specifically revealed in Scripture and in redemptive history, and He wants His hearers to discern this matter as well.
Yung sa Korinto po, kaya po nagkakahiwa-hiwalay po doon kasi meron pong mga nagsasabing sila'y mananampalataya, ngunit hindi naman tunay. Ngayon po, sa tingin ko po, kung ako po ang tatanungin, hindi naman po kayo ganun ngayon. Meron na po kayong panahon kung saan kailangan po kayong lahat ay matuto ng masabi na kapag dumako na po ang ilang taon, kaya na naming i-discern ang mali sa tama. Kung sino ang nagtuturo ng mali at kung sino ang nagtuturo ng tama. Lagi po nating iisipin na ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Na wala man lang sinong tao makapagsasabi na sila ay kaya magligtas sa kanilang sarili. At kung hindi po natin to kayang maintindihan at hindi po natin to kayang mapalalim sa ating mga sarili, tayo po ay maliligaw. At yun po yung nais ko po sa ating ibigay na mensahe. Na tayo po na nakasentro, na ang mensahe po na ating pinapahayag mula ngayon hanggang sa kinabukasan, that we preach Christ crucified, that this message comes in weakness and humility. It is a message that exposes our frailty and pride, and this is what Paul wants us to continue in explaining in the succeeding verses. So punta po tayo dun sa succeeding verses. Verses 1 to 5. Chapter 2. Worldly power and wisdom do not distinguish those who are being saved. Okay, na kaya po kaninang umaga, gusto ko sa inyong mapalalim, kapag po ang isang mensahero ay ina-assume lahat ligtas, delikado po yun. Kasi kapag siya'y nagpapahayag, walang discrimination. May discrimination, dapat siyang sinasabi. Oo, ang mensahe ay para sa lahat, si Kristo ay namatay sa kasalanan, pero kailangan nating dapat ipinapahayag lagi na hindi lahat mananampalataya. Okay. Kasi, worldly wisdom or power in this world does not distinguish those who are saved. Believers are not chosen primarily because they are wise and powerful. That's why we have to thank God for His mercy. Kaya nga pinili tayo, hindi dahil sa ating mga sarili. Tayo ay niligtas kahit hindi tayo karapat-dapat. So, grace on this matter. Despite of us being poor and lowly, God chose us and calls us, and our election was unconditional, meaning walang batayan sa kahit anumang bagay na ating ginagawa. Only by the preaching of this gospel, we rely on the Holy Spirit who regenerates the hearts of His people and those who are being saved and convert them to faith and repentance. Kaya, wala pong masasabi na, hindi, dapat pangmayaman lang o pangmahirap. Sino po ba dito ang mayaman? Sino po ba ang mahirap? Taas po ng kamay ang hindi, joke lang. Taas po ang kamay ng mahirap. Hindi, joke lang. So, hindi ba? It doesn't make sense sa patataasin mo kasi nga wala pong discrimination yun. However, we have to understand na only those who are regenerated by the Holy Spirit are the ones being saved. Ibig sabihin, kahit mayaman ka o mahirap ka, Diyos pa rin na magre-regenerate ng puso mo. Kahit malakas ka o mahina ka, ang Diyos pa rin na magre-regenerate ng puso mo. Kahit na maalam ka o di ka maalam, Diyos pa rin na magre-regenerate sa puso mo. And for whatever purpose, at yun po yung hindi ko alam, hindi ko kayang arukin, pumipili ang Diyos ng mas mahina at hindi marunong para dalhin ang mensahe ng biyaya ng mensahe ng kaligtasan para sa mas nakararami. Hindi ko din maarok yun. It's obvious lagi na kung sino yung mas masipag, tama? Kung sino yung mas matalino, kung sino yung mas mayaman, yun ang laging pinipili ng tao para manguna. Tama? Hindi kayo ganon? Ganon ako Nung ako ay pumipili para sa magiging tagapanguna sa aming church noon, doon ko nalaman na may bias ako. Gusto ko na ang mangunguna dapat fluent. May pinag-aralan. Ako, personally. Ayokong makinig sa isang taong hindi fluent. Okay. Yun pala yung bias ko. And problema, yun yung pinili ko. Tao yun. Pero for whatever
purpose, and that's the divine purposes of our Lord, pinipili ng Diyos ang mahina. Pinipili ng Diyos ang may kamangmangan para ipakilala at i-demonstrate ang regenerating power ng Panginoon. Now, we have to understand na hindi nananatiling mahina at hindi nananatiling mangmang. Ang sinasabi ko po, upon their conversion, you will find them na mahina sila. You will find them na hindi sila marunong. Ang Kawit Reformed Church po, noong una po akong dumating, sorry, Cavite. Hindi pa Kawit ang pangalan, Rusi pa ang pangalan nyo noon. Dumating ako dito. Matagal na yun eh. Bali 2022, asa na kayo nun? Dito yun eh. Nababa pa. Ang dami nyo nun. Actually, sabi ko kay Nick, ang dami naman tao dito. Tapos, kaya lang marami nun hindi nakikinig. Sa likod ako eh. Sa likod ako, marami nun hindi nakikinig. At marami nun maingay. Naalala ko. Yun lang tumatak sa akin. Mga hindi nakikinig at maingay. Parang, bakit? Ano ba to? Nagpunta pa sila sa church kasi parang ang iingay nila at hindi sila nakikinig. So bakit sila nagpunta pa ng church? So, alam nyo, medyo sensitive ako sa ganun. Ayaw ko kasi talaga. Dahil lumaki ako sa church. Again, yun yung background ko. Bawal sa amin na maingay, bawal sa amin na hindi nakikinig. Kinukurot pag di ka nakikinig. At maingay ka, kukurutin ka na matatanda ng iglesia. Makinig ka. Ganun. Tapos, alala ko nun, medyo magulo din kayo nun. Hindi sa medyo, magulo kayo nun. Magulo, hindi kayo maayos. Magulo, ang flow, magulo. Pero naalala ko, nasabi ko sa sarili ko, hindi ko maaaring husgahan kung ano man sila ngayon at kung ano sila magiging kinabukasan. At doon ko nakita na tama nga. Magulo pa rin. Magulo pa rin ngayon. Hindi naman, awa ng Diyos, hindi na. Maayos na. Kasi nung lumapit si Pastor Olan sa akin, naturuan yung means at saka magturo ng Sunday, means muna. At sinabi niya na humiwalay na kayo sa mga ibang mga kapatiran. Doon ko nasabi na, ang hinahanap nila, hindi lang yung kung sino yung masasamahan nila. Ang hinahanap nila ay kung sino yung magtuturo ng tama sa kanila mula sa banal na kasulatan. So sabi ko, sige, subukan natin. Tingnan natin kung pag nagturo ba tayo ng mula sa banal na kasulatan at sa salita ng Diyos, matatagalan ba nila? Awa ng Diyos, honestly, natatagalan nyo naman. Ngayon po, natatagalan nyo ako eh. Pero palagay ko dahil puro ko kwento eh. pero natatagalan nyo na ako. Kasi pwede ko itong ituro ng seryoso, saka ng mabigat. Pero hindi ko binibigatan. So, yun po. Kasi God chooses the foolish and the weak things, not that because they will remain foolish and they would remain weak. Because the purpose is to shame the wise. Marami po rin ako nasamahan ng mga Reformed churches na sadly, yes, mas marami silang maalam sila sa teolohiya. Pero hindi maalam kung paano magkakaroon ng samahang pang-iglesia. And mahirap kasi yun eh. Yun ay magkaiba. Magkaiba po yun. At yung samahang pag-iglesia, para po sa akin, ay natututunan ng mas mabababang loob kesa dun sa mga matataas. Kasi natututunan po natin na tayo po ay kilalanin yung ating mga sariling kababaan at hindi po tayo maging mapagmalaki sa isa't isa. It emphasizes kasi the sovereign work of God, na soberanya siya, na hindi napipili sa anumang estado yung kanilang pagiging elect. Because all comes from God. Paul wrote, and because of Him you are in Jesus Christ, who become to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. And lalabas po, kapag nakita natin na ang church nag-grow from weak to stronger, from full to wiser, from babies to more mature adult, alam mo na ang ating Panginoong Jesucristo ang kasama nila na humuhulma sa kanila sa kanyang kalarawan. Sadly po, marami ang church ang namamatay. Nakapunta na po ba kayo sa patay na church?
Hindi pa. Correct. Yung church may patay, kaya nandun ka. May funeral service. Pero may patay na church. Paano masasabi na ang church ay patay na? Wala nang natututunan sa salita ng Diyos. Wala nang lumalalim sa salita ng Diyos. Lahat sila ay pawang mga bata sa pananampalataya. Okay, at yun ang ating panalangin sa bawat isa, that Christ, His benefits, regeneration, conversion, justification, sanctification, glorification, which comes to us by His effectual calling, may be applied to us by the Spirit of God in all of His people. Because this leaves no glory to man. Instead, all this demonstrates the glory of God alone. Walang glory sa tao kapag ka ang nagkaroon ng growth ay yung mga walang kapag-asa. Pero may glory kasi sa tao pag nasabi niya na, hindi, lumago yan dahil sa akin. Mga kapatid, hindi po kayo lumago dahil sa akin. Lumago lang po kayo dahil kayo po ay tumanggap ng katuruan na itinuro sa inyo mula sa banal na kasulatan. Malinaw po yun. Let us give no glory to man, but let us make room for this and no room for boasting. Let's make room all for the glory of God. Which is why ang response po is yung worship and yung praise. For the grace that we do not deserve. For the saving work and knowing that in His wisdom and power, God gave us everything we need for eternal life. And ito po yung panalangin ko sa bawat isa. Kanina po, actually distinctively, and I always say this, and I'm sure hindi lang po ako, I think sinabi po ni Pastor Noli po nung nakaraan, na napakaganda po ninyong umawit. Napakaganda po ninyong umawit. Hindi ko alam kung dahil galing kayo sa Unida, kasi marunong talaga tayong kumanta doon. Okay? Kung meron nga po akong i-invite sa video, magpupuntahan po kayo, sure yun eh. Kasi gusto nyo yun eh, di ba? Bakit na wala tayong kantahan? Wala videoke, no? Okay, so tama, videoke pala talaga. Pero I think hindi lang yun. Kasi mahilig po, marami dito, magaganda ang boses, mahilig kumanta. Pero you have to understand po, it requires more than beautiful voice to give thanksgiving to God. Singing po as a response tells us na ang mga tunay lamang na mananampalataya sa kanilang buhay na may pasasalamat ay umaawit sa tuwing sila ay nananambahan sa Kanya. Kaya hindi pwedeng walang pag-awit po sa banal na pananambahan. Ang response po kasi natin is faith and repentance, meaning converted. Kapag ang isang mananampalataya ay converted, hindi pwedeng hindi siya nagte-thanksgiving. Ulitin ko po, ang isang converted na elect, na nakilala siya yung makasalanan at di siya karapat-dapat sa kanyang kaligtasan, ay ang maaari lamang niyang gawin dito sa lupa, mula ngayon hanggang siya mamatay, ay magpuri sa Diyos na naligtas sa Kanya. Yun po ang dahilan kung bakit po gumaganda ang boses. Gayon po ang dahilan kung bakit ang boses po ang ating pinakikinggan, sapagkat ito'y boses ng pananampalataya. Ito'y boses na nagpapahayag ng kanilang pagtitiwala sa Diyos na naglikha sa kanila, ng pagtitiwala sa kaligtasan na binigay sa kanila. At ito po yung ebanghelyo na ating ipinapahayag. At yun po yung panalangin ko po sa atin. Si Kristo po ang karunungan natin. Tayo po ng mga mahina ay magiging marunong sa Kanya. Si Kristo po ang kalakasan sa atin. Tayo po din ng mga walang-wala po ay tayo po ay magkakaroon lamang dahil sa Kanya. At dahil po dyan, nagtitiwala po ako na ito lamang ang mensahe na magbibigay sa atin ng pagpapatuloy. So again, dalawa po lamang, tama po ba? Ano ang mangyayari po sa atin ngayon na tayo maging miyembro na? Tayo po ay magpalalim sa pagtuturo at sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ebanghelyo na pinagkatiwala sa atin. Pangalawa, paano natin maisasama ang ating mga kapatiran na wala po dito? Simple lang po, tayo po ay mag-aral at tayo ay magturo ng banal na kasulatan na ating pinangahawakan, na ebanghelyo na ating pinananampalatayanan. Hindi po natin kailangan ng special na programa. Wala pong special doon sa programa. Actually, napaka-ordinaryo po ng programa. At ang mensahe, ang exhortation, ang challenge po sa atin
ay tayo po ng mga mananampalataya ay tayo po ay tumugon sa tawag ng pag-aaral at pagtuturo at pagpapalalim sa salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. It is to know Christ and to know Him, our Lord, as our Christ, whom was crucified for all of us. Ang Ebanghelyo ng mensahe ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo.